So, while standing, let's open our Bible in the book of 1 Samuel. Medyo, marami na naman tayo mabasahin. For us to get the full story background ng ating tatalakayin for today. 1 Samuel chapter 17, beginning from verse 1 up to verse 11. Lipat tayo ng verse 16, verse 20 to 24, verse 32 up to 40. At hindi po dyan nagtatapos. Meron pa kung tayong Genesis hanggang Revelation. Okay po ba yan? Okay. 1 Samuel chapter 17, verse 1 up to verse 11 in NIV translation. Now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Soko in Judah. They pitched camp at Ephes-Dammim between Soko and Azekah. Saul and the Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. The Philistines, verse 3, occupied one hill and the Israelites another, with the valley between them. With the valley between them. Verse 4, a champion named Goliath, who was from God, came out of the Philistine camp. He was over 9 feet tall, and he had a bronze helmet on his head and wore a coat of scaled armor of bronze, weighing 5,000 shekels. On his legs he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like a weaver's rod, and its iron point weighed 600 shekels. His shield bearer went ahead of him. Verse 8, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine, and are you not servants of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects or servants. If I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us." Verse 10. The Philistine said, "This day I defy the ranks of Israel. Give me a man and let us fight each other." Verse 11. On hearing this, or on hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Verse 16. 40 days, or for 40 days, the Philistine came forward every morning and evening and took his stand. Verse 20, early in the morning, David left the flock with the shepherd, loaded up, and set out as Jesse had directed. He reached the camp as an army was going to its battle position, shouting the war cry. Verse 21, Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. Verse 22, David led his team with the keeper of the supplies and ran to the battle lines and greeted his brothers. As he was talking with them, kinakausap po ni David po, no? Ito po mga kapatid niya, yung mga sundalo, ayan, no? Ito na po, as he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from God, stepped out from the lines and shouted his usual defiance, and David heard it. Verse 24, when the Israelites saw the man, when they saw Goliath, they all ran from him in great fear. Yan, nung nakakita ng Goliath, nung nakakita ng malaki, natakot po. Lahat na matatakotin, magsabing amen. Ayan, meron talaga, hindi mawawala po yan. Verse 32, David said to Saul, "Let no one lose heart on account of these Philistines. Your servant will go and fight him."
Saul replied, you are not able to go out against the Philistine and fight him. You are only a boy. You are only a boy, and he has been fighting from his youth. But David said to Saul, your servant had been keeping his father's sheep. When a lion and a bear came and carried off the sheep from the flock, I went after it and struck it and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck and killed it. Verse 36. Your servant has killed both lion and the bear. These uncircumcised Philistines will be like one of them because he has defied the armies of the living God. 37. And the Lord, who had delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear, will deliver me from the hand of this Philistine. Saul said to David, go, and the Lord be with you. Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and bronze helmet on his head. Verse 39, David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I am not used to them. So pinagagamit po si David po, yung armor po nitong hari, pinagamit po sa kanya. Yan. Pero sabi niya, hindi ko po ito pwedeng gamitin sapagkat hindi po ako sanay gamitin po ito. Okay, ito na po ang sabi po. Verse 40, then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the streams and put in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, and approached the Philistine. So, tignan po natin sa istorya po na to. We're very much familiar with the story of David and Goliath, right? So, alam po natin, magmula dun sa bata pa lang tayo, na ikukwento po ito nung nag-aaral po tayo. One of the favorite stories na ikinukwento po sa atin, itong story po na to. But it really happened in real life, no? That there is such a thing as a name Goliath. Even history books will prove that there was a man whose name was Goliath, at ang height po nito, it varies according po sa interpretation po ng mga scholars na tinatawag. There are some scholars who believe na ito pong si Goliath po, ang height po nito is 9'4". Ganyang kalalaki po yan. Amen. So, ang lahi po nila, sa lahi po ni Goliath, siya pa po, sa lahi niya, siya pa po ang pinakamaliit. Naintindihan po ninyo? Kasi po, yung lahi po nila, mga 16-footer, 24-footer, and there are records, mga tinatawag po ng mga archaeological discoveries that will prove, no, or will match, no, doon po sa claim po nito ng Bible. Pero, kung titignan natin, talagang nakakatakot. Tama? Pero sabihin natin sa katabi po natin, huwag tayo matakot. Yan. Gagayahin natin sa araw na to, si David. Magiging mga giant slayer tayo. Amen! Okay. So, another verse, Genesis, as I had promised, no? Genesis chapter 26. Ito, konti lang po ito. From chapter 26 hanggang chapter 54, ang babasahin po natin. Okay? Para pag-uwi natin, okay na okay tayo sa Genesis. But kidding aside, let's read verse 12 up to verse 23. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold. Because the Lord blessed him, the man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Talagang kahit kailan itong mga Philistines, no? Kaaway na, inggitero pa. So, all the walls that his father's servants had dug in the same, in that time, no, of his father Abraham, the Philistines stopped filling them with earth. Then Abimelech said to Isaac, move away from us, you have become too powerful for us. Verse 17. And then Isaac reopened the wells that had been dug from the time of his father, which the Philistine had stopped after Abraham died, and gave them the same names his father had given them. Isaac's servants dug in the valley and discovered the wells of fresh water there,
But the herdsman of Gerar quarreled with Isaac's herdsman and said, the water is ours. So he named the well Esek, because they disputed with him. Then they dug another well, but they quarreled over that one also. So he named it Sitna. And he removed from there and dug another well, and so no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, now the Lord has given us room, and we will flourish in the land. From there, we went up to Beersheba. So let's bow our heads in prayer. Lord, we thank you for today, and we thank you, Lord, for your word. At kami po, O Diyos, ay narito upang muli tumanggap ng mga pagpapala at biyaya na nagbubuhat sa Espiritu po ninyo at sa inyo pong mga salita. Linisin mo ang aming po mga puso. We pray that you may cleanse our hearts, our mind, Lord, from all of the filthiness, and through the power of your precious blood, forgive us, Lord, and cleanse us from all of this, Lord. And we are asking your Holy Spirit once again to guide us, to illuminate your words, Lord. And send us, Lord, the fire of your Holy Spirit, that we may understand, Lord, your will for today. For each and every one of us, Lord. We pray, Panginoon, na kayo po siyang pumilo sa bawat isa. Sa lahat na makakapakinig po ng iyong salita po nito. Let them experience breakthrough today. Let them experience, Lord, your power. Let them experience, Lord, your promises today, Lord. Na ikaw, Panginoon, ay hindi bibigo sa bawat isa po sa amin. Ituro mo sa amin, Lord, kung anong dapat namin gawin upang nang sa ganun kami po'y maging matagumpay. Maraming salamat. And once again, Lord, bless mo rin, Lord, ang iyong tagapagsalita, Panginoon. Bless your speaker, Lord. And may you be our speaker for today, Lord. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Okay, so tayo po'y magkamayan. Shake somebody's hands and greet let's greet one another in the name of Christ. Sabihin niyo sa katabi niyo, I bless you. I bless you. I bless you in the name of Jesus. Yes. Praise the name of Jesus. No? So you may now all be seated. And once again, welcome. Good morning and welcome to our face-to-face service here at the Excelsior Hotel Las Piñas. No? So for today, somehow it is what we call an idea, no? Na tayo po ay tatalakay po sa isa pong napakagandang istorya po dito po sa Bible. How many of you na naging favorite po ninyo yung story po nito ni David and Goliath? Sino sa inyo naging favorite yan? Ayan, okay. So actually, those who wanted to become a champion, lagi kita na ito yung parang nagiging paborito po. Okay? Na story is because if we really wanted to champion in our life, no? Malaki po ang maitutulong po sa atin po nito pong story po na ito because it will help us to understand kung paano po magiging champion katulad po ng nangyari po dito kay David, no? So for today sa atin pong lahat na narito, no? My objective para po sa araw po na ito, no? Ito po yung pinaka masasabi ko po na objective ko po for today para po sa ating pag-aaral. First, no, the challenge I would like to give to each and every one of you who will hear this message. First is, number one, the challenge is to whether endure or survive or withstand the storm before the breakthrough. Okay. And then another thing is to know that every mountaintop victory will have a valley of the shadow of death. So parang katapat po ito. Napakahalaga na maintindihan po natin ito na gaano katindi po yung salitang endurance. Everybody say the word endurance. Okay. The word endurance, ito po yung parang pagtitiis, no? Pagtsatsaga, pagpapakiluhod sa ating sariling wika. Tagalog po na ating pong salita. Okay? And then, next thing, sabi ko ang ganun dito, is to know that every mountaintop of victory will have a valley of the shadow of death. Lagi po yan, parang parallel yan. This will assure you na kapag meron tayong dinadaanan na valley of shadow of death, ang ibig po sabihin, ang katapat po niyan, ay meron po tayong tinatawag na mountaintop victory.
So, naiintindihan ninyo? Kung meron tayo mga challenges sa ngayon, at this time, at this point in time in our life, ang ibig lang sabihin po nito, tayo po ay meron nakaantabay po na mountaintop victory. Amen. And another thing is, the challenge that I would like to give to each and every one of you and to inform each and every one of you is to know that in between victories, there are, of course, struggles. Kaya kung halimbawa nasa struggles tayo ngayon, or we are struggling in life, or whatever type of struggles we may be facing right now. So, the next assurance I can give you, or the Word of God can guarantee us, is there is victory. So, ganun kasimple po yan. Pagka merong struggles, merong victory po na nakaantabay. Amen. So, lastly po, no? This is the challenge that I would, for this message, for today, is to know that in between breakthroughs are battles, and before every new breakthrough, there is a harder battle than we have ever fought. Meaning, pagka pabigat ang nangyayari, of course, nakakapagod po yan. Lahat, tignan niyo yung mga katabi ninyo kung mukhang pagod na po yan. Kapag pagod na po yan, normal po yan na napapagod. Tama? Pero, ang isa sa dapat tignan natin, huwag yung mukhang pagod. Naiintindihan po ba natin? Because, ang ibig po sabihin yan, habang ang isang tao po, parang doon sa struggle na kanyang kinakaharap, parang lalong siyang pagod na pagod, parang diretso na po, no? Yung parang lukot na hindi na po maibinta yung kanya pong mukha. Okay lang na sa mukha yun. Huwag lang malungkot yung puso. Kasi talaga ka naman, ang hirap naman, na pagod ka. Meeting pogi ka pa. Si Kabiti lang ang nakakagawa po nun. Yung pagod na pero pogi pa din. Naiintindihan po ninyo? Sino yun? Hanapin nyo na lang sa Facebook kung sino po yung sinasabi ko po na yun. Pero, for us to understand, it's a normal thing. The moment we are engaged in whatever battles or whatever struggles we may be facing, ang nangyayari po talaga dyan, talagang physically, talagang mahirap. But sa puso, hindi dapat napapagod. That's a different thing. Amen. So, the good thing about those people who are experiencing struggles in their life, no, may guarantee po yan na merong breakthroughs na nakaantabay po sa inyo. The next step or next phase of your life is your breakthrough. Kaya huwag po tayong titigil. Sabi mo sa katabi mo, don't stop. Don't give up. Yan ang kinakailangan po natin. Because I want you to understand and to realize this. Every battle plan is an opportunity for breakthrough. Every battle is an opportunity for breakthrough. And the mere fact you and I are facing different kind of challenges or battles in life, ibig po sabihin, meron po tayong opportunity for breakthrough. If you remember, kahit po dito po sa Bible po, no? Dito po sa Biblia, that istorya, there are a lot of Bible stories na talagang bago nila ma-experience yung tinatawag po na breakthrough, talagang meron po munang struggles. Struggles are real. Like for example, in the life of Moses, bago po siya maging deliverer ng Israelites, ano po nangyari po sa kanya? He has to face, he has to battle with Pharaoh. Nakita nyo, big shot. Yung mga kakalabanan, si Goliath, big shot Yung Pharaoh, big shot din po ito. Si David, si Goliath ang kinarap niya. Si Nehemiah, ay grabe po. Ito naman, pagdating po sa mga, how shall I say this? Ito po mga bunganga po ba? Yung mga bibig na mga naninira ni Nehemiah.
Yung para mapanghinaan ka ng loob, para wag mong ituloy yung maganda mong pinaplano. Because Nehemiah had been planning or has this desire to rebuild the walls of Jerusalem. Pero nyo, minsan, no matter how good your intention is, may mga maiinis pa rin sa'yo, may maiinis. May maiinis po talaga. Amen. So, ganun po talaga sa buhay po natin. And even in the time of Joseph, I would like to use Joseph as an illustration. He was used of God. Pero tandaan po ninyo, ang kinalaban po ni Joseph, yung mga haters po sa kanya. Meron ganun eh. Kahit na mabait ka, may mamumuhi pa rin sa'yo. Yung pag wala ka namang ginagawang masama, ikaw yung gagawa ng masama. Amen. My question to each and every one of you today, are you in a battle right now? Nasa battle mo ba? Ang marami po sa akin. Tignan niyo yung mga battle. Yan yung katagal niyo. Silipin niyo. At kayo magtanong sa kanya niya, are you in a battle right now? Ano niya nga? Are you in a battle right now? Yes. Totoo po yun. No? And to make it plainer and easier for us to understand, there could be no triumph without being tested. Totoo po yun. Amen. No testimony without the test. No victory without the battle. And no resurrection, tanda po ninyo, without the crucifixion. Crucifixion comes first before the resurrection. Ano ibig po sabihin? Calvary muna bago po glorification. Kaso tayo, gusto natin bagay glorification muna. Tapos, ayaw ng Calvary. Tama? Amen. Pero, yan po ang buhay po natin. And for today, no, I have chosen to title our message for today, The Interim, no, which is the battle, the in-between of battles and breakthrough, no. So, this is my prayer, no, as I've been preparing this message, no. Ang lagi ko pong sinasabi, pag piniprepare ko, bless your word, bless your word, bless your word, bless your word. Yun po ang sinasabi ko po. At for us to understand, itong itong title po natin, The Interim. Ito po yan. No? Okay. No? Ang ibig po sabihin, according to vocabulary.com, an interim is a period of time between one event and another. And I like the meaning of this first one. No? Although, it will help us to understand our present situation by understanding also the meaning of the title of our message for today, The Interim. No? An interim is a period of time between one event. This is the period of time between one event and another. Ibig sabihin, okay, para maintindihan ninyo, ito po yung parang pag-interim po, parang sandwich ka. Palamang ka. Naintindihan ninyo? At aminin natin, sa tinapay, ang nagpapasarap. Tama? Okay. So, an interim is a period of time between one event and another. Okay? Now, from the Oxford Learners Dictionaries, ito po naman ang definition po nila. Intended to last, an interim is intended to last for only short time. This is good news. Alam niyo, dapat pwede na tayo pumalakpak rito eh. Whatever we may be facing right now, the struggles, the challenges in life, dictionary pa nga lang eh. Hindi pa po Bible.
Dictionary pa lang, dapat talaga masaya na tayo. What more, yung promise pa ng Lord. Intended to last for only a short time until, eto na, may inaantay kasi siya. Inaantay po yung the one. Naintindihan niyo? Sino yung the one? Until somebody or something more permanent is found. Yun. Gets nyo? Oo, naninigaw kayo. And then the third meaning, according po sa Cambridge Dictionary, the word interim, it means the time between two particular periods of events, the same as the vocabulary.com, temporary, ayan, the same as Oxford Learners, intended for a short period only. A short period only. So, this is the good news for today. No? Alam nyo, even though this message is not yet finished, ang ibig lang sabihin po, whatever you may be facing right now, kahit na sabihin mong hirap ka na, the good news is, they are just temporary and they will happen for a short period of saglit lang. Sandali lang yan. Yun ang ibig kong sabihin ng ating Panginoon. Amen. So, for us to understand it better, three things I would like to share with you today. First, our greatest battles precede our greatest breakthrough. Meaning, our greatest battles comes right before our greatest breakthrough. Ibig sabihin nga, kagaya ng sinabi ko kanina pa, bago po magkaroon ng glorification, bago po yung mountaintop victories, bago po yung lahat-lahat ng may katapat po na valleys of shadows of death. Tama? So, yung lahat ng yan, bago glorification, crucifixion. And you are now, no? At the time of, it seems like a crucifixion ang nararanasan ninyo, a Calvary. Amen. Even in a everyday cycle of our life na nangyayari, listen, the darkest time is right before the dawn. Ito po ito. Observa po ninyo, yung pinakamadaling po, hindi po ito nangyayari ng pagkagat ng alas 6 ng hapon, o alas 7 ng gabi, alas 12, alas 2 ng madaling araw, hindi po. Yung tinatawag po na yung twilight, kung tawagin po. Bakit po? Kasi po yung maghihiwalay na yung dilim at liwanag. Pero yung panahon po na yun, na pinakamadilim, yun po yung pinakamalapit sa liwanag. Amen. So, even in the literal battle, sa literal po na paikipagdigma, sa paikipaglaban, the battle usually rages at its highest right before the victory. So, kung tayo, ikaw, ako, hindi po tayo susuko at huwag kang sumuko, kapatid kaibigan. Sabihin mo sa kanabi mo, huwag tayong susuko. Yes. Victory is waiting. Nag-aantay po, tagumpay po sa atin. Amen. We will inherit a new territory. We will move to the next stage of our life. Yun na po yan. That is why the devil, the enemy, will fight us harder. Bakit po? Kasi alam niya, malapit na. Malapit na yung liwanag eh. Amen. Don't give up at the border of your breakthrough. Don't give up. And kahit sabihin mo na nahihirapan tayo, nag-i-struggle tayo, talaga grabing hirap ang dinaranas po natin. Whatever you may be facing right now, tandaan po ninyo, we gain strength through trials and difficulties, not by witnessing miracles. Kahit po sa Bible, dito po sa Bible, not everyone who saw the miracles of God, bibigyan na.
Most of them doubted in the miracles of God. Pero yung mga dumanas po ng mga difficulties, ng mga trials, sila po yung mas matindi po ang pagkapit sa ating Panginoon. Yes. Tunay po yan. Totoo po yan. No? We gain strength through what? Trials and difficulties. But when we talk about trials and difficulties, we don't like trials. Nobody likes difficulties. But we gain strength through them. Not by witnessing or seeing a miracle. Pero kahit na dito sa Bible, yung mga Pariseo, lantaran na nga nilang nakikita miracles ng Panginoon, but they don't believe in Jesus. Still. Amen. So, sa ating pong lahat na naririto, kung hindi po tayo susuko sa ating pong mga laban, sa pangkasalukuyang kinakaharap natin, if you and I don't give up, we will reap a harvest. Aanin po tayo, no? Aanin po tayo in the midst of our struggle, in the midst of these challenges that we've been facing right now. Hebrews chapter 10, verse 35 to 36. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. It will be, take note of the word richly. Yung reward lang, sobra na eh. Pero ang ginamit po, what do you mean by the word richly? It speaks of abundance. A numerous amount. Di ba? Paano kaya kung magbabasihan ng blessing ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpalakpak natin sa Kanya? No? Yung pagpupuri natin sa Kanya, kung yan ang gano'n kaya ay ibibigay natin pagpupuri sa Panginoon. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Now, this is very important. The next thing that I'm about to tell you is very important. Pakinggan niyo po ito, no? I don't want you to miss this next point, no, that I would share with you. Kasi po, napaka-importante po nito as we face different trials and difficulties in life. Next, ano po ang sinasabi ko po nito? No? Listen, what we do in between determines where we go. What we do in between determines where we go. Ano ang ibig po sabihin mo dito? Napakahalaga. We are now in struggles, we are now facing trials, difficulties in life. Ito po ang sinasabi, what we do in between. Kasi po, di po ba, the interim, that's what interim means. Parang na-sandwich ka from one event to another. Amen. Nasa sandwich tayo ng struggles, ng mga difficulties in life. At pagkatapos, eto yung isa. Yung breakthroughs, yung victory. But what we do in between determines where we go. Ano ibig mo sabihin? Napakahalaga. Nung gagawin mo, hanggang natanggung ka. That is why it is so important yung the word perseverance. Yung sinasabi kong pagtsatsaga. Huwag kayong susuko. Tingnan po ninyo. Ito nga lagi ko nga naipapayo po ito sa kahit na sino. Personal counseling. Unahin po ninyo. Minsan ang term na ginagamit natin from the politician is yung makapalang mukha nyo. Ito ba? Sila nahihiya. No? Kahit anong skandal na maranasan po nila. One good thing from every, we may say a bad politician, na karakter na meron sila, good character, I would say. No matter how great is the scandal that they may be facing, meron po silang perseverance.
Ang tawag naman natin sa kanila, makakapal ang mukha. But actually, they really endure everything. Bakit? Madyadyaryo sila. Di po ba? Media yan, lahat. TV, dyaryo, social media, sa panahon ngayon. Tignan po ninyo. Sila ba na dyaryo, na social media? Nag-isip ba? No one. Nabalita ba sila sa dyaryo na araw-araw, everyday, for a period of 1 year, 365 days? Puro sila yung laman ng dyaryo. Yung scandal nila? No. What they do is endure yung kinakahapon. Because the moment na ma-endure nila yun, may iba naman nakakapit. Tama? Tama? Same thing with our life. Kahit ano dumarating sa atin, endure lang. Taste lang. Taste lang. Susi po ito eh. Because what we do in between determines where we go. Now definitely, yun ang pinakamahirap na stage. Tama? Kasi doon ka talaga inaatake. Tama? Now, remember this, no? Sa atin ko bilang isang mananampalataya, it is the job of the enemy to discourage or dishearten you in between the victory to victory. Yan talaga gusto ng kaaway. Mapanghinaan ka ng loob. Kaya kita nyo, marami na sa atin talagang hinang-hinaan na loob. Yung iba, suko na. Sumusuko na nga sa bibig eh. Di ba? Bakit ko sinasabing sumusuko na sa bibig? Sinasabi na nila, ayoko na! Suko na ako! Higil na ako! Pagod na ako! O, sino na nakapagsabi niyan? Ayaw na, pagod na. Wakasan na, tapusin na. Diba? Amen. So, sa atin pong lahat na natin ito, two things you may do in between of those what we call yung interim muna. Two things ang pwede po natin magawa. It's either, number one, you break up or you break through. Are you breaking up or breaking through? Huh? Are you breaking up or breaking through? Tanong niyo yung mga katabi ninyo. Sige, are you breaking up or breaking through? Sabi ni Ma, are you breaking up or breaking through? Kayo, tayo. I am? Tayo sumagot, magtutong. I am? Meron ba dito breaking up? Ha? I am breaking through. Every time we face struggles, lagi natin sasabihin, you have to keep saying, I am breaking through. Nahihirapan ka, I am breaking through. Yung mga may problema po sa pera, eto dapat ang sinasabi nyo, I am breaking through. Yung mga may karamdaman, sabihin nyo sa sarili nyo, kahit hirap na hirap tayo, I am breaking through. Kahit po yung mga may problem po sa inyo sa relationship, sabihin po ninyo, I am breaking through. Yan ang sasabihin ninyo. Huwag kayong susuko, sabi ko sa inyo. Walang sukuan. Walang ayawan. Tama? Yun ang dapat po na maranasan natin at talagang dapat sinasabi niya. Another thing I want you to realize and understand, it's the job of the enemy
to get us to surrender. Not only to dishearten, the moment na maging matagumpay po siya sa pag-discourage po sa atin, the next thing na mangyayari po, susunod, sigurado po, eto na. Susurrender ka na, susuko ka na. Amen. Pero walang sukuan, walang ayaw. Kahit nahihirapan, kahit nakakapagod, kahit nakakayamot, walang sukuan. Diba? Kahit nga sa papakit ng bundok, diba? Standing na. Hindi po pwedeng susuko ka eh. Hanggat wala ka sa rurok, diba? Ang goal mo, makarating ka sa rurok. Diba? Kasi pag nakarating ka na sa rurok ng kabundukan, madaling bumaba. Totoo po yun. Ganyan ang buhay po natin, walang sukuan. Hindi po pwede po na sumuko po tayo. Walang ayawan. Galit ka lang, kaya ka umaayaw. Mainit lang ulo mo, kaya ka umaayaw. Diba? Kaya mahirap po mag-desisyon pag galit. Huwag kayong mag-desisyon pag galit kayo. Ha? Pwede? Paalala rin, huwag kayong mangangako pag masaya kayo. Pag masaya kayo, lahat na ipapangako po ninyo eh. Kahit Pluto na ipapangako po ninyo. Diba? Sa gana-ganang puto lang dapat ang ipapangako natin. Naging Pluto tuloy, lumayo dahil sa sobrang saya eh. Tama? Pag masaya, pag sobrang saya, huwag mangangako. Pag galit, huwag magdidesisyon. Tama? Galit ka lang eh. Kaya ka nakakapag-desisyon ng ayaw na, suko na. Tama na. Amen! Okay, so, next, no? Sabi po ni Jacob Riis, ito po, no? I look at the stone cutter hammering away at the rock 100 times without so much as a crack showing in it. Wala raw nakikita parang bitak nung binibira po yung bato, no? Pinupukpok. Yet at the 101st blow, it splits in two. Nahati na, no? Ika 101st blow. I know it was not the one that blow that did, but all that had gone before. Which is true. No? Totoo po, hindi lang naman yung isa po na yun na talagang nagpabitak po. Yung nauna na 100 na nauna. Yun ang nagpalambot. Naintindihan po ba natin? Yun ang bumitak. So, sa ating pong lahat na narito, napakahalaga na maintindihan po natin yan. Unang-una, our greatest battle precedes our greatest breakthrough. And then the second thing I would like to share with you, no, before defeating your giants. Bago po natin po talunin yung mga giants natin. Let's take a look what David had to deal with before defeating the giant of his next level. Now, gusto ko itaas po ng kamay, yung mga kamay po, yung mga gamer po, whatever games na nilalaro po ninyo, basta games, kahit na yan ay computer games, basketball, sige po, yung mga nag-games po, whatever games, taas nyo kamay nyo, naglalaro ng ayan, whatever, kahit anong games, no? Basta may games kayong nilalaro. Ayan. Sige, taas nyo na kamay nyo, huwag kayong mahiya. Okay, sige po. Mga gamer po rito. Ayan. Meron po akong ginagawang series about game, ha? Huwag kayong umabsent sana. Tatalakayin ko yan. Swak na swak tayong mga gamer po rito. Sige, mga gamer. Ayan. Okay. Thank you so much. Yung iba, ayaw pa magtaas, no? Mabibisto pa sila na okay lang yun. Ako din, naglalaro rin ako ng games. No? Okay. Now, ganito lang po yan. Parang the basic principles or rules, no, in games can be also applied in real life. Totoong-totoo yung ano yung nilalaro nyo, whatever games that you've been playing. Pareho yun. It applies, no? The rules, the principles in game or in all games, in every game,
parehas po sa ating literal na buhay. Okay? Bakit ko po sinabi? Remember, David, ito po, I will use David as an illustration. Now, ito po, no, first thing para maintindihan natin, the giant tried to discourage David with his words. The giants tried to discourage David with his words. Alam niyo, may mga games nga ganyan, nagtatrastokan sila. Sabi ko, ba't kailangan pa ba yung gano'n? Kailangan daw yun eh, kailangan magtatrasto ka. Sa basketball, di ba? Nangyayari rin yan, nagtatrastokan rin sila. Kaya lang, kinakailangan maayos na eh. Amen. Nakita nyo, nung araw, walang ibang klase po. No? Yung mga may siguro, yung mga kaedad ko at least, may edad po sa akin. Iba po ang basketball nung araw at saka sa basketball. May trash talk na nung araw, pero legit ang trash talk nung araw. Noong mga panahon na yan, yung mga era po ng kabataan nila Jaworski, yan, mga kasabayan niya, sila Martires, sila Tempong Milencio, walang sinabi po. Ngayon, kita nyo sa NBA, dito ba? Nagkakaroon din sila, nagtatrash talk rin sila, kahit dito sa atin, sa PBA, no? Lahat rin, hindi po pwedeng wala po yan. Bakit po? Para mapakinaan ng loob. Pero, babalik ako, legit na legit. Ngayon sa NBA, pagka nakakashoot sila, di ba, ang ginagawa, ganun sa harap nung nasyutan niya, di ba? Gagano na. Ibig sabihin, maliit ka na. Wala kang sinabi, di ba? Maliit na. Nung araw, wala kang ganun-ganun sa PBA. Yung mga paglelay ako sa Tempong Milencio, kung duraan po yung nasabay ko, hindi foul po yun. Araw, literal po nagduduraan. Yung player, yun ang trash talk ng araw, legit, di po ba? Amen. Yung mga pagbugal ng referee, ganyan ang mga matitindi, legit po talaga. Well, kasama po talaga yan. Walang games na wala pong ganyan na nagtatrash talk. Minsan nga magkakakampi na eh. Diba? Sinisisi, napakabano mo. Bobo ka! Yan, lagi ko narinig. Bobo! 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 Yung mga nasabihan ng bobo, ng mga teammates niya. Pero yun, nagsabi, teammates. Diba? Amen. Bakit? Kahit sa buhay ko na. It happens in real life. People will try to discourage you with their words. And the giant attempted to intimidate and terrify David with his words. Not only the giant, himself. Kasi kahit yung kapatid ni David ng mga sundalo, diniscourage eh. Nakita niya nung nakita siya, sabi sa kanya ng mga kapatid niya, mga kuya niya, sabi ng kuya niya, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Dapat nandun ka sa pastulang, gera to. Eh, yung mga kuya na nasa gera, takot. Nagtatago dun sa gulayan. You see, kahit minsan kakampi mo, itatrasto ka. Kahit minsan kamag-anak mo, papanginahin ka ng loob. Hindi iba yan. Lalo pa yung kalaban mo ng gulayan. Di ba? Sasabihan ka, ano sa tingin mo yung mga pinagagagawa mo? Bakit? Ano sa tingin mo? Sino ka? Tama? Hindi mo kakayanin yan. Hindi ka makakausad na ginagawa mo. Hindi mangyayari sa iyo yung bagay na yan na iniisip mo. Yun yung yung mga negative na sinasabi sa iyo. Hindi ka uusad, hindi ka uunlad. Isang masakit na marinig, hindi ka yayaman. Diba? Kung pag narinig mo, hindi ka yayaman. E di ang ibig sabihin nun, lagi akong mahirap. Listen, David didn't let the words of the giant stop him from stepping and fighting the next giant of the next level. Why? Kahit po sa literal games, hindi kayo nilipat sa another level without defeating o without beating yung boss mode na yon o kung sino yung
opponent na kinakaharap. Hindi ka alis. Kahit sa buhay natin, kaya hindi tayo, yung hindi umaabante, makikita nyo, parehas ang buhay niya. 5 years ago, yun ang buhay niya. 10 years ago, yun ang buhay niya. 15 years ago, yun ang buhay niya. Bakit ganun siya? Na-stuck siya sa level 2. Bakit? Hindi niya natatalo yung dapat talunin sa level 2. In life, ganyan din yan. Kung salita-salita pa lang, natatalo ka na. Paano ka pa mapupunta kapag ka talagang matinding pisikalan na? Whatever na nakikita nyo sa gate, kaya kung makikita nyo, yung mga matataas na ang level, ang dami na nun tinalo. Yung nakikita rin natin, mga matataas na level dito sa mundo na to, ang dami na rin nun tinalo. Hindi sila nagpadaig. Sa mga naririnig, sa mga sinasabi sa kanila na negative, hindi po sila nagpadaig. And remember, itong ginawa po ni David, he has to kill these giants na to para makapunta siya to the next level. Look at his life. Before natalunin niya si Goliath, ano siya? Ano siya? Shepherd. Pagka shepherd siya, anong klaseng buhay ang shepherd? Kinikilala ba shepherd? Ha? Hinahangaan ba shepherd? Ha? Talagang ang shepherd ba, pag may dumaan, pumapalakpak ba yung mga tao? Hindi. May pera ba shepherd? Gatas lang. Tama? Yun lang. Karne, nung tinatawag ko na kanilang pinagpapa, yun lang. Pero, meron bang yung shepherd ba? May mga magaganda bang damit? May mga marami bang kaibigan? Marami bang nagpe-pray sa kanya as shepherd? Wala. Wala. But the moment David defeated the giant Goliath, it takes him to another level. Yung hindi siya pinapansin, napapansin siya. Pero nyo, napag-usapan siya yung pumutol ng ulo ni Goliath Bago niya putulin, pinutol niya sa pamamagitan po muna ng pinabagsak niya muna sa pamamagitan ng ng bato Saktong-sakto sa loob. Grabe yun. Todas po. Si Goliath, nung bumagsak si Goliath, kinuha niya mismo yung sword ni Goliath at yun ang pinampugod niya sa ulo po ni Goliath. That's the beginning of a new thing. Para kay David. He moved to the next thing. Baka yung iba po sa atin, parehas pa rin buhay po natin. The last 5 years, the last 10 years, parehas ang buhay mo. Hindi ka nagre-level up. Why? Because you're not defeating your giant. Nakita niyo, ang hirap pag paulit-ulit yung buhay mo for about 5 years. Yun ang nangyayari. For the past 10 years, yung pa rin ang buhay mo. Diba? Amen. But look at David. Tinalo. Tama? Hindi siya tumayo. Paano niya natalo? Ito po. God used what was proven and tested in David's life. God used what was proven and tested in David's life. If you remember from the story, hindi niya tinalo yun sa pamamagitan ng armor, nung hari right? Ano yung proven and tested sa buhay ni David? Doon siya sanay. Sa sling and stone. Doon siya sanay, doon sa pinaka-stock. Rod. Doon siya sanay. At yun ang ginamit ng Diyos po sa kanya. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na walang-wala ka. God has given you something. God has given you something for God to bless your life. Hindi mo po pwedeng sabihin wala ka nito. Kung ano yung proven and tested,
Yan. Yan ang gagamitin sa iyo ng Panginoon. Tama? You have a brilliant idea, a brilliant mind, gagamitin yan ng Panginoon sa iyo. Magaling ka magsalita, gagamitin yan sa iyo ng Panginoon para i-bless ka niya. Maganda ka, gagamitin ng Lord ang kagandahan mo para i-bless ka. Pogi ka, lahat ng pogi, magsabi kayo amen. Hanggang pogi ka na lang ba? Di ba mas maganda na talagang i-bless tayo sa kapugian mo na yan? Tama! Amen. What's the use of being pogi? Being maganda na hindi naman nabe-bless ng Lord yung kapugian at kagandahan mo na yun. God used what was proven and tested in David's life. Let's read it. 1 Samuel chapter 17, verse 38 to 39. Then Saul dressed David in his own tunic. He put coat of armor on him, bronze of a helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Remember, it was David's slingshot that defeated the giant and not Saul's armor. Amen. So sa ating kung lahat ko ano yung proven and tested, yun yung gagamitin sa ating. Alam nyo, kung meron tayong proven and tested na pwedeng gamitin ng Panginoon, nasa sa atin. Diba? Ito na. Gamitin na po natin. Paniwalaan natin. Ito yung proven and tested. It is none other than the Word of God. If we've been believing God 5 or 10 years ago, at pagkatapos parehas pa rin, kapatid, kaibigan, it's about time to ask yourself, what is proven and tested in your life that God can use? Definitely it is God's Word. Mga kapatid, kulang po tayo sa paniniwala at sa gawa, sa salita ng ating Panginoon. Pangako niya po yan. Kung ito'y nasa sa atin, talagang sobra-sobra po. Richly rewarded. Amen! Bakit po? Huwag tayo. Natatakot tayo sa laki. Dapat yung laki na yun, yung problema, makikita natin. Laki na ng blessing. Hindi pa yata nangyari, no? Na nag-uusap, halimbawa, kahit na sino, o mag-asawa, magkaibigan, may malaking problema. Legit yung problema, na malaki. Walang problema talaga na ano na masasabi po natin na hindi nakikita at nalalaman. Pero alam niyo yung problema. Lagi na lang nasasabi, laki na ng problema natin. Hindi na natin to kaya. Hindi na pag-usapan, yung laki ng problema, ganun din kalaki yung ano. Hindi ba nangyari nag-uusap na masaya? Uy, may kape tayo, celebrate tayo. Bakit? Grabe, laki ng problema natin. Ipagsaya natin to. Ganun ba? Oo, pambira, tignan mo kung gano'ng kalaking problema natin, ha? Yung problema natin na yan, kung gano'ng kalaki, yan yung blessing. Pambira, kaya dapat mag-celebrate. Cheers, cheers! Cheers tayo, cheers! Di ba? Nangyari na ba yan? Pwede ba ipauso natin? Di ba? Sa tingin nyo kaya pagkaganyan ang narinig ng Panginoon at kahit Diablo siguro, si Satanas ang makarinig po niyan eh. Ang laki ng problema. Di po ba? Ganun ba? Ang laki ng problema. Teka, ang laki ng blessing nito, ang laki ng reward. Celebrate natin to. Pero unahan na natin, celebrate. Di ba? Amen! Kaya lang, pagka may problema, lumo tayo. Bakit? Nakikita natin kasi yung problema. Hindi natin nakikita kung ano yung sukat ng problema. Yun din yung sukat ng pagpapala. Yun din yung sukat ng biyaya. Yun rin yung sukat ng tagumpay na ibibigay sa atin. Kaya kita niyo si David po, na dati ang suot-suot lang niya, talagang nakano lang siya, sandalyas po, na lagi pong puro putik. Ay, grabe, napalitan po. Tama pagka na-defeat mo yung giant, lahat mababago po eh. Pati kinakain ni David, ay iba na po ang kinakain ni David.
Siyempre, hari ka na, masasarap ang kinakain niya. Tama ba? At hindi lang yun, marami siyang kinakain. Palasyo, mabuhay ka ba naman sa palasyo? O, pagkatas dumadaan siya, daan siya ng daan, hindi siya pinapansin ng mga tao. Pero nung matapos siyang matalo si Goliath, o di ba, nainggit na nga yung hari na si King Saul? Bakit? Kasi kapag dumarating na si David, after ng talunin si Goliath, sumisigaw ngayon yung mga tao. Si Saul pumatay ng 10,000, si David ang 100,000. Biro no, nainggit ngayon sa kanya. Biro no, naging byword yung word of mouth, yung victory na yun, na pagkakatalo niya kay Goliath. Naiintindihan mo ba ninyo? Baguhin kaya natin, ganun ang gawin natin pag may problema, magtawag tayo, magpapakape ko, may problema ako. At ang ganda nito, i-celebrate natin to. Magpapakape ko. Amen! Sasamahan natin doon ng masarap na cheesecake. Tama? Bakit? Bakit may pa-cheesecake? Celebration to, hindi lang kape. May cheesecake pa to. Bakit? May malaki kong problema. Ano dapat ikasaya? Malaki reward. Itutumba natin to. Itutumba natin to. Amen. Mag-aya na kayo. Maghanap na kayo ng papakapihin nyo. Tama ba? Celebrate na natin. Amen. Okay, eto. Lalo kayong magse-celebrate dito. Binasa ko sa inyo si David, di ba? Sumunod si Isaac. Eto, matatapos na tayo. Si Isaac, eto po, let's talk about Isaac's breakthrough after breakthrough. Okay. Tignan po natin yung breakthrough po na to. Now, let's talk about Isaac's inheritance was a barren land. When you say a barren land, ito po hindi po nagpo-produce ng kahit na ano. When you say barren from the word itself, barren, unproductive, unfruitful. Yan po ang ibig po sabihin po. Baog eh. Walang silbi. Nagmana ng lupa na walang silbi. Walang naaani. Walang nakatanim eh. Walang unproductive land. Genesis chapter 26 verse 1, now there was a famine in the land besides the earlier famine of Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. No? So, in 26 verse 1 po na ito na binasa po natin, the land that Isaac inherited was a barren land. So, walang tinutubo, walang binubunga. But in verse 2, verse 3, and verse 6, let's read this. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Ayan, huwag kayong umalis. Pagka kayo hindi kayo pinapaalis ng Lord, huwag kayong naalis. Pag hindi kayo pinag-a-abroad ng Lord, huwag kayong mag-a-abroad. Pero pag pinag-abroad naman kayo, umabroad kayo. Tama? Ganun lang yan. Importante, kung ano yung sasabihin ng Lord, susundin natin. Pag pinag-abroad ka, go. Sinabi ng Lord, sige, mag-abroad ka. Pero pag sinabi, dito ka lang. Ibig sabihin, pagka sinabing dito ka lang, yung kikitain mo sa abroad, kayang ibigay dito. No need na umabroad ka. Tama? Now, wala kang kikitain dito at doon mo makikita sa ibang bansa yun. Gumo ka pagka pinagawa ka ng Lord. Ganun ka simple. Kailangan maging masunurin tayo. Tama? Hindi yung gusto natin mag-abroad dahil talagang mag-abroad lang talaga. Naintindihan po ba natin? So sabi ng Lord, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while. Ayan na naman yung salitang, for a while. And I will be with you, and basahin niyo nga, yan ang pangako ng Lord. For to you and your descendants, I will give all this land and will confirm the oath I swore to your father Abraham. So Isaac stayed in Gerar. Nanatili siya. Hindi siya umalis. Naintindihan natin? So, pag sinabi nga ng Panginoon, stay lang. Pag sinabing go, go. Okay?
Malino po, So, nag-stay siya ngayon. Eto na ngayon. This is what Isaac did. Isaac began to do is plant and sow. As he planted and sowed, he became very prosperous and fruitful. Yan ang sabi po gano'n ng Bible. So Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold. Bihira po ito na magre-reap ka ng 100-fold. Ibig sabihin, isa lang ang tinanim mo, dapat pagka tutupo yan, isa lang rin ang aanim mo, pero 100-fold po ito. 100 ibayo. Because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very, very wealthy. And then in verse 15 of Genesis 26, verse 15, so all the wells that his father's servant had dug in the time of his father Abraham, the Philistine stopped up, filling them with earth. Yan ang ginawa po. So ibig sabihin, yung ginagawa niya na hinuhukay niya na parang balon, tinatabo na naman. Biro niyo, pinapagod. Meron ganyan tayo mga makakasama sa buhay. Nagpapagod ka, pero yung pagpapagod mo, di ba? Tatabunan ng iba, tatakpan, aalisin. Mahirap yung gano'n. May mga ganyan. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka na naghihirap, yung iba gusto pa, dagdagan yung pahirap mo. Naintindihan po ba natin? Okay. Now, eto na po. Look at this. The 3 levels of breakthrough, which nabasa po natin ito kanina, ni Isaac. Let's talk about Isaac, 3 levels of breakthrough. The word Esek, yung lugar na tinawag niya. So ito, hinukay niya, kaya lang, kinuha, kinamkam na naman. So, which means contention. Meron tayong blessing po na una, pagtatalon-talonan po yan. Amen. So pag yan, pinagtalunan, okay lang. Pabayaan nyo na. Huwag nakikita niya, hindi na po nakipagtalo rin si Isaac. Binabayaan niya. Esek. Naintindihan ninyo? So pagka meron kayong blessing, pagkatapos nagtalo-talo, nag-away-away dun sa blessing na yun, pero nakuha naman, kaya lang nagtalo-talo. Tawagin niyo po yung Esek. Esek yan. Ibig sabihin, pagkatapos ng blessing na yun, pabayaan mo na, iwan mo na sila. Sumunod, Sitna, which means opposition or enmity. Ayan, may blessing ka naman, tawagin mo rin yung blessing mo na yun, na Sitna. May blessing na ibibigay sa atin si Lord, may maiinit sa iyo. Nagkapagawa kang bahay, nagkaroon kang sasakyan. Dapat, di ba, masaya yung iba dahil blines ka nando. Ang Lord naman nagbigay nun sa iyo Pero may maiinit. Pero may kukontra. Tawagin mo siyang Sitna. Blessing mo siya, pero may nainggit Pagka pinakita mo yun, ay, napakita ko sa inyo yung mga bahay ko. Gana. Saan lugar yan? Itong lugar ko na yan, na bahay na nabili ko sa lugar na ganito. Pili kayo. Saan talaga? Nakapagpagawa kayo sa Antipolo. Yan. Saan kayo nakapagpagawa? At yung bahay ko na yan ay tinatawag kong Sitna, Mare. Bakit naman natawag ng Sitna? Kasi alam mo, nung tinayo ko, ang daming nainggit. Ikaw ba, Mare, inggit? Sitna ka ba? Yun ang gawin mo ninyo. Yun ang ginawa ni Isaac Sitna, pinangalanan niya. But still, it is the blessing of God. Kaya lang, nakita niya mayroong blessing si Lord sa atin na parang hindi rin tayo totally buong masaya. Huwag tayong titigil. Iba kasi pag kami nainggit, may nainis ay, wag na natin ituloy itong blessing na to. Bakit ganyan? Blessing yan, kasi bakit ganun? Daming satsat, daming bunganga, daming ganyan. Okay lang yun. Sila may problema, hindi ikaw. Walang problema doon sa blessing mo. Diyos nagbigay niyan Yung ugali ng mga nasa paligid mo may problema. Yun. Now, pangatlo, Rehoboth. Eto na. Meaning, room. Bakit room? Napahinga na siya sa mga satsat. Sa away, may blessing ng Lord na ganyan. Ito na yung lubos na kasiyahan. Wala nang maiinggit sa inyo, wala nang magbubunga nga. Kasi tapos na Tapos na si Esek, tapos na si Sitna. Tama? Nandito na tayo kay
Robot. Parang robot, no? Oh. Amen. So, yan ang bakit po? There is a room for peace. There is a room for joy, for love. Talagang wala na pong mabubuisit po. Yan yung talagang sobrang saya mo na. Hanggat hindi pa natin nararating si Rehoboth, huwag tayong titigil. Di ba marami pa rin. May naiingit pa sa inyo? Yun. Baka naka-seat na pa lang tayo, ha? Diretso. Diretso lang. Meron pang Rehoboth yan. Yan yung wala na maiinggit sa iyo. Amen. Now, the key for Isaac, breakthrough. Ano naging susi niya? Perseverance. Perseverance with what? True opposition and contention. Hindi siya tumigil. Nakita ninyo, kahit na maraming may negative na nagsasalita, naiinggit, nabubuisit, di po ba? Mga haters, okay na yan. Kung tutuusin, yung mga pagka maraming haters kayo, o marami kayong bashers, marami naiinggit sa inyo, huwag kayong magagalit sa kanila. Alam niyo kung bakit? Sila magko-confirm, papunta ka na doon sa third level. Bakit? Nasa seat na pala ako. Sige mga bashers, mga inggitero, magsalita pa kayo. Confirm nyo na nasa seat na ako na level of breakthrough. Tama? Bakit? Papunta na ako ng Rehoboth. Amen! Dapat masaya tayo. Papunta na ako ng Rehoboth. There is a room for peace, a room for joy, the room for love. Amen! So ano ginawa? Ang susi niya, perseverance. Tiniis niya lang. Yung mga kung ano-anong chismis, mga dakdak, mga paninira, mga haters, mga bash, lahat yun, tiniis niya. Tiniis niya, Isaac. And despite the conflict and objection or contention or opposition, God eventually blessed Isaac with some room to be productive in the land. As long as you and I refuse to give up, God will take us to the next level of our inheritance. Amen. So, actually, ginamit ng Lord yung mga sumasatsat na gano'n. Instrumento sila ng Panginoon. Bakit? Para makalipat siya sa ibang next stage ng level. Diba? May mga problema tayo, kaya pinadating ng Lord para umalis ka. O, naalala ko, nung araw, makinig kayo, nung nag-umpisa tayo, yung mga kasama rito, nung nasa Manuela tayo, Mr. J, yun sa lugar ninyo, subdivision, anong tawag? Clubhouse, di ba? Nandun tayo sa clubhouse. Isipin nyo, walang sabi-sabi. Nagpalit nung mga management. At yung pumalit, action agad, action man. Punta ka agad, sabi gano'n sa akin, sino yung pastor dito? Isipin po ninyo, tumingay sa akin. Ngayon pa lang, mukhang bata na ako . Lalo pa 20 years ago, 25 years ago. Di ba? Hindi kayo, maraming hindi makapaniwala na pastor po ako. Lagi ako napapagkamalang artista noong araw. Joke lang po yan. Hinalap, sino yung pastor dito? At sabi ko, ako po. 1 week na lang kayo, ha? Nagkaroon na kami ng bagong sa management dito at napag-usapan namin. 1 week na lang, aalis na kayo. Teka mo muna, wala ho bang preparasyon na kahit man na 1 buwan para ihanda kami? Ay, wala na po kasi kailangan nyo na i-vacate yan. Kung hindi po kayo alis po, 2 days before, ilalak po namin yung nyo na yan, yung bodega natin, yung lahat ng gamit. Abay, nilak nga, isipin po ninyo. Kaya lang, hindi kami makakaalis din talaga kung hindi ginawa yung ganun . Alam niyo, sa kami nilagay kami sa napakagandang lugar. Doon tayo na Uniwide . Biro niyo sa Uniwide, yung Uniwide Las Piñas, yung sinihan, kalaki-laki noon. Pagkatapos sa congregation natin, nag-i-start lang tayo noon, parang wala pa po tayong mga 70 yata, let's say mga ganun, 70 pa lang. Biro mo 70 or 50. Nasa Uniwide kami. So, kahit magtakbuhan kami lahat ng mag-preach karon talaga, walang problema. Ang laki nun, sinihan. Nilagay kami noon.
Kung ano yung upa dun sa clubhouse na yun, parehas po, ibinigay. Pero naka-aircon kami dun sa clubhouse, ni ventilador, walang pre-provide po sa amin yun. Naka-aircon. Bakit? In-elevate eh. Kung hindi kayo pahintulot ng Lord sa ganong klaseng pressure, problema, hindi mo makikita yung blessing. Alam niyo, minsan ang problema po, pressure yan ng Lord para lumipat ka kasi inip na sa'yo si Lord. Ayaw mong gumalaw eh. Kung hindi ka niya bibigyan ng problema, hindi ka gagalaw. Hindi ka lilipat. Mananatili ka dyan eh. Tama ba? Kita niyo ang Israelites. Paano sila nakapunta ng promised land? Ginawa pong demonyo po yung parao eh. Pinarusahan sila. Pinaparusahan sila. Bakit? Kasi hindi sila alis sa Egypt. Kung hindi po, kung naging patuloy na mabait, salbahin na nga. Demonyo na nga yung parao, ayaw pa rin nila umalis. Diba? Ayaw pa rin nila. Pero pre-measure sila ng pre-measure ng Lord. Hanggang sa saan sila dinala ng Lord? Inipit sila eh. Nilagay nga sila, di ba, nung tumakas, pagtakas, harap nila, dagat, sa magkabila, bundok rito, bundok dito sa kaliwa. Pagkatapos sa likod nila, hinahabol sila ng Egyptian, pagkatapos, dagat. Ano tawag mo ron? Dead end. Kaya kita ninyo, kawawa si Moses, sabi ka, pambira ka, Moses, dinala mo kami rito. Kala ko ba i-deliver mo kami? Dinala mo kami rito, harap dito, dagat, magkabila, bundok, sa kami pupunta. Ito, hinahabol tayo ngayon ng mga chariots ng Egyptians. Todas tayo, Moses. Kaya lang, hindi sila makakarating. Ano ginawa ng Lord? Di po ba? Pinapokus. Dagat. Ano ibig sabihin? Kapatid, hindi mo makikita minsan yung himala ng Diyos kung hindi ka pipilitin ng Diyos na bigyan ng pressure, problema sa buhay. Hindi ka lilipat eh. Hindi ka makakarating sa promised land. Kaya minsan, yung problema, talagang pang-celebrate yan. Tandaan nyo, hindi lahat ng problema paluluhain ka. May problema po na masarap na problema. Kasi ihahatid ka ng problema mo na yan sa pagpapala, sa biyaya, sa lahat ng plano ng Panginoon. Kaya magpakapi na kayo. Tama? Mag-celebrate nga. Hindi puro red horse nga pala. Gusto ko nga po ipaalam. Hindi po lahat ng celebration puro nadadaan sa red horse. Ha? Naintindihan po ninyo? Hindi po lahat ng celebration nadadaan sa red horse. Pwede tayo mag-celebrate ng kape ang iniinom. Parang ang hina na ng palakpak. Mukhang parang siguro, ang hirap naman mag-celebrate. Di ba? Kagay pa, cappuccino. Meron pa rito, cappuccino. May latte pa rito. Yun ang gusto kasing mangyari. No? Mag-celebrate po tayo. Kaya, i-discern nyo. Baka yung mga problema na kinakaharap nyo, tinutulak kayo ng Lord para makarating na sa promised land. At pagka na-discern nyo, tinutulak na pala ako ng Lord for promised land. Magpakape na kayo. Post nyo na kagad. Naghahanap ako ng makakasama na magkakape. Celebrate! Amen! Kaya sa atin pong lahat na naririto, napakahalaga. Saktong-sakto yan. Kung ano gagawin natin sa interim. Kaya interim yan. Nandito tayo sa gitna eh. Between one event to another. Kailangan tama gagawin mo natin. Amen. Nasabi ko na, ng sobra-sobra ang gustong ipasabi ng Panginoon. Pag dinagdagan ko pa to, hahaba, mawawala yung cheesecake eh. Naintindihan niyo? Hanggang kape lang eh. So kaya kayong lahat na naririto, kung meron sa inyong kinakausap at nararamdaman ko, habang ako'y nagsasalita, may kinakausap dito si Lord sa inyo eh. Pinalilinaw sa iyo ng Lord, blessing yung kinakaharap mo. Kaya nag-iisip na siya eh. Magse-celebrate na ako. Mamaya, gusto niyo mag-celebrate? Mamaya, celebrate na natin. Pagkatapos nito, i-celebrate na po natin yung ginawang kabutihan ng Panginoon na yan.
Nakikita natin, ang Diyos ang bahala. Ang Diyos ang nagtutulak po sa atin. Walang dahilan para tayo may malungkot pa. Amen. Ngayon, may uwi pa ba sa atin na malungkot? Wala dapat. Celebrate eh. Tama? Pag nagse-celebrate, pala yung problema natin na ito, i-celebrate natin. Ganyan kalaking reward natin. Kung mag-asawa, pagka may problema dapat, ako, grabe, bigat ng problema natin. Darling. Pero i-celebrate natin to, grabe. Ganyan kalaking blessing. Tawagin mo yung mga anak natin kahit titigas ng ulo. Sige, celebrate natin to. Yun eh, masaya eh. Di ba? Ganun po ang sinasabi po ng Panginoon lang po sa atin. So, purihin ng Diyos at hari nawa sa mensahe po nito ng Panginoon po. Ayan, nakuha na po natin. Hindi ko na po pakikita pa iba. Naibigay na po eh. Kumpleto na. At sana po sa ating lahat, pag-uwi natin, ha, ulitin ko ha. Ayan, masaya na po tayo. Papunta ka na sa next stage ng level ng breakthrough mo. Ililipat ka na ng Lord. Ang Lord na ang magpupumili. Kumbaga sa anong aapuyan ka na ng Lord para umusad ka, gumalaw ka. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at malalangin po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Let's bow our heads in prayer at taas natin ating mga kamay sa ating Panginoon. And let us be thankful to the Lord para po sa kanyang salita. Lord God, we're so thankful for today, for your word. Maraming salamat, Lord, for enlightening and encouraging your people. Salamat, Panginoon, sa kaliwanagan na binigay mo po sa amin. At dinadalangin ko po sa inyo, anumang kinakaharap ng bawat isa, whatever difficulties, trials, struggles that they may be facing right now. Let them see it as a form of your blessing. Alam ko, Panginoon, pinahintulot ko ito sapagkat meron ka na kinakausap sa bawat isa po sa amin. At nais mo sila, Panginoon, dalhin sa susunod na antas ng pagpapala. Nais mo sila, Panginoon, dalhin sa susunod na magandang antas ng buhay na pangako mo sa bawat isa po sa amin. Hayaan po ninyong makita po nila ang lahat ng ito. And through the power of your Holy Spirit, Lord, continue to bless your word and continue to fire up those words that you have given us today, Lord. Maraming salamat po. At ikaw na ang siyang manguna sa bawat isa. Uuwi kami, Panginoon. Dala namin, Lord, ang kagalakan. Dala namin, Panginoon, ang tagumpay. Dala namin, Panginoon, ang pangako po ninyo na ikaw ay hindi magkukulang. Be it finances, Lord. Sa mga may problema sa financial, alam namin, Panginoon, tinugon mo na. Ang mga may karamdaman, Panginoon, alam po, Panginoon, Diyos, ibibigay mo ang kagalingang kinakailangan po nila. Through the power of the blood of Jesus, let them be healed right now, in Jesus' name, in Jesus' name. At ganun din, Panginoon, ang lahat ng may problem, whether it be sa relationship, whatever, Lord, problems po nila, alam ko, kayo ang siyang kikilos at ang siyang mangunguna sa bawat isa. Higit sa lahat, tinugon mo na. Salamat sa pagtugon mo. Salamat sa pagtuturo mo. Uwi kaming masaya, Panginoon. Uwi kaming matagumpay. At kung sino man, Panginoon, ang makita mo sa amin na uuwi ng masaya at naroon ang lubos na kagalakan sa pangako ng iyong salita. Mangyari ang pangako mo, Panginoon, sa buhay po nila. Thank you, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen and amen.